The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time, he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him and all that your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Oh, how he wants to come in. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kabataan. Salamat sa napakagandang diwa ng awit. Salamat at may relasyon o may kaugnayan yung kanta dito po sa ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking PowerPoint presentation para mas makinabang po tayo sa umaga pong ito. Ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa oras o time. Kapag pinag-uusapan ng time, marahil mayroong mga iba't ibang mga bagay na pumapasok sa inyong isipan. Ang iba sinasabi nila, time is gold. Tama po ba? Yan ay idiomatic expression. Ang oras daw ay ginto. Ibig sabihin, napaka-importante nito. Sa lahat ng bagay na ibinigay ng ating mahal na Diyos na pantay-pantay tayo, yan ay ang oras, di po ba? Time. Okay?
Marahil yung iba ay pinagkaitan ng kagwapuhan, kagandahan, at karangyaan sa buhay. Pero pagdating sa oras, lahat tayo ay binigyan ng ating mahal na Diyos ng 24 oras. Kaya malimit na sinasabi ng mga nagpapahalaga sa oras, sinasabi nila, lalo git sa kanilang mga anak na nag-aaral, use your time wisely. Gamitin daw yung ating oras, no, na may karunungan, sapagkat dito lamang tayo pantay-pantay. 24 oras tayo binigyan ng ating Panginoon. Kaya gamitin natin ito sa isang produktibong paggamit na ikaw mismo lumalago sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya sa umagang ito, bigyan po natin ng oras ang pag-aaral na to, gaya ng kinanta ng ating kabataan. Noon pa man hanggang ngayon, ang Diyos ay matyagang naghihintay sa atin para makipagniig sa Kanya. Ang lesson natin last time about Moses naman, no? Napakaganda rin yung binabanggit doon na ang Panginoon ay matyaga kay Moses. Ganon din sa atin matyaga. Kung kailan tayo talagang magpapasakop at magpapagamit sa ating mahal na Diyos. Kaya very timely, napapanahon po ang ating pag-aaral sa umagang ito upang mabigyan ng diin ang importansya ng oras. Napakahalaga nito. Mayroon tayong kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Marahil narinig nyo na po yung kasabihan na yon. Totoo nga po yon na dapat maging maagap tayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo git ang mga kabataan, ipinagpapabukas ang mga bagay na importante. Kaya, ang sabi ng mga magulang, mga anak, kung kaya nyo rin gawin ngayon, gawin nyo na, huwag nyo nang ipagpabukas. Kaya napaka-importante nito, mga kapatid. Naalala ko bigla si Pastor Baldovino nung siya'y nagsalita sa Angeles, bago siya naging Adventista, bago siya naging pastor ng Adventista, siya ay naging estudyante, nagpapari siya. Nung siya isang Katoliko, ang sabi niya, lagi siyang on time sa lahat ng mga gatherings, sa lahat ng mga meetings. Pero nung daw siya naging Adventist, lalo na naging isang pastor, parang nakita niya napakalayo ng mga Adventista at mga Katoliko sa pagdating sa oras, no? On time palagi yung mga yung mga Katoliko pag sila ay may mga meetings, may mga gatherings at may mga misa. Pero sa kanila sabi niya, bakit dito? Pati ako na na-impluwensyahan na yung pagiging late. Pero na-improve niya naman daw yung mga ganung mga bagay. Pag sinasabing time, pumapasok din yung mga Filipino time at American time. Pag Filipino time, hindi yung pinag-usapan, halimbawa yung mga magkaklase, sige, meeting place natin dito sa harap ng Angeles Universe Foundation sa ganap na alas 7. Darating pa lang yung mga kasama nila, hindi totoong alas 7 yan, kaya yung iba pupunta ng alas 8. Syempre yung mga naghihintay, mainis sila kasi pinag-usapan alas 7. Okay? Kaya sa Panginoon, gusto niya palaging nasa tamang oras. Lalo git ang kanyang pagparito sa mundong ito, sa kanyang nalalapit na pagparito, gusto niya nasa tamang oras. Kaya binibigyan tayo ng panahon, oras para magmuni-muni, magbalik loob sa kanya, magtatapat, maglilingkod. Pero hanggang ngayon, dahilan sa medyo matitigas ang ating mga ulo, no? Madalas ini-ignore natin ang tawag ng Panginoon. Sabado na, ano pong ginagawa natin? Sa ibang bagay, pagpunta natin sa school, pagpunta natin sa ibang mga appointment natin, napakaaga natin. Ayaw nating malate, lalo na sa school. Kami po, meron kaming bandy clock na dapat nandun ka kasi kapag wala ka doon, malilate ka. Ayaw na ayaw naming malilate. Yun, ginagawa namin yun. Ah, pero para sa Panginoon, no, binigyan tayo ng anim na araw gumawa ng mga bagay na dapat gawin. Pero yung pagsapit ng Sabado na sana naman ay may bigay natin yung talagang
oras para sa Panginoon para makipag-ugnayan muli sa Kanya sapagkat sa Panginoon napaka-importante rin ng oras at hindi siya nagbibiro pagdating sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Gusto niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga puso't isipan ay handa pagdating ng pagsamba. Kung kaya tayo ngayon ay narito para bigyan natin ng oras ang isang napakahalagang Sabado na kung saan pumapasok tayo sa iglesia, sa online man yan, ang Diyos ay laging nariyan, pinapakita niya, pinapadama niya ang kanyang pag-ibig tuwing araw ng Sabat, lalo higit iniisip natin, biblically speaking, na kapag araw ng Sabat, ang Diyos ang siyang nagpapabanal sa atin. Muli tayong mabibigyan ng enerhiya upang sa ganon sa isang linggong ating kakaharapin sa ating mga kanya-kanyang larangan at kanya-kanya mga responsibilidad, handa ang ating puso't isipan. Kaya sa umaga pong ito, atin na pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral. Ang sabi po dyan, time is the essential ingredient in any relationship. Ako po'y nagtuturo ng isang asignatura sa Filipino, yung komunikasyon. No? Napakahalaga nito ng komunikasyon. Sabi nga nung aking napapanood live sa Facebook, habang kailangan ka pa ng anak mo, habang maliit pa lang sila, bigyan mo sila ng oras. Bigyan mo sila ng importansya. Kasi kapag lumaki na yan, magsasarili yan, ang mundo ang magpifeed ng mga aral. Dapat tayo pa lang sa oras na sila'y maliliit hanggang sila'y lumalaki, magbibigay tayo ng oras, mag-invest tayo para sa kanila upang kung sila ay lumaki na at magsasarili na sila, hindi nila makakalimutan yung oras na binigay natin para sa kanilang. Sabi diyan, time is the essential ingredient in any relationship. If there is no communication, there is no relationship. If there is no time, there is no relationship also. Kaya nga napaka-importante nito. Kapag meron kang relasyon, kanino pa man, lalo git sa ating mahal na Diyos, dapat lagi kang mayroong oras. Kasi madalas ang sumisira sa isang napakatatag na relasyon ay ang oras. Hindi ligtas dito ang mga pastor at mga elders, at ang mga opisyalis ng iglesia. Madalas kasi yung mga pastor ay nabibigyan nila ng oras ang ibang mga bagay, mga aktibidades ng kanilang mga hinawakan na maraming iglesia, pero oras para sa kanilang mga anak ay nawawala. Kaya binabanggit doon sa akin nabasa, if there is no communication, there is no relationship. If there is no time, there is no relationship. Kaya nga, tignan nating mabuti ang importansya ng oras sa anumang klase ng relasyon, ng anumang klase ng komunikasyon. Ito ang napakahalagang bigyan ng pansin ng mga magulang sa kanilang mga anak, ng mga anak sa kanilang mga magulang. Sa mga magulang, huwag puro trabaho. Bigyan natin ng oras ang ating mga anak. Yung mga anak na huwag puro aral. Bigyan din natin ng pagpapasaya. Pinapasaya ang ating mga magulang. Okay? Tingnan po natin itong time na to. Bawat titik ay may katumbas na salita. Apat lamang po yan na letra sa salitang time. T-I-M-E. Tignan po natin ang letter T. Talking to God. Talking to God. Ang sabi po rito, Satan is enraged at the son of fervent prayer, for he knows that he will suffer loss. Alam po ba ninyo kapag meron tayong maningas na panalangin, seryosong panalangin, may oras tayo para makipag-usap sa Diyos, alam po ba ninyo, ang unang nagagalit ay ang kaaway. Ayaw ng kaaway na si Satanas ay ang kanyang o ang mga anak ng Diyos ay makipag-usap sa kanya. Kasi alam niya na siya'y magsasuffer. Alam niya na siya'y masasaktan. Alam niya na siya'y mawawalan. Kapag ang bayan ng Diyos ay laging mayroong maningas, seryosong panalangin sa ating Panginoon. Ayon po yan sa Testimonies, Volume 5, page 295. Meron po ditong 7 prinsipyo ng
fervent prayer. Ang una po, an appointment for prayer. An appointment for prayer. Ang ibig sabihin nito mga kapatid na an appointment for prayer. Lahat ng bagay ay nabibigyan natin ng oras. Sa mga kabataan ngayon, madalas hawak nila ang kanilang cellphone, ang kanilang mga gadgets, mga kapatid. Maging ang mga magulang pagkamisan, sabi nga nila, binabawalan ng mga anak. Pero sila mismo ay nagsi-cellphone. Nakikita na mas madalas sila mag-cellphone kaysa sa makipag-usap sila sa kanilang mga anak. Kaya dito, kung nabibigyan natin ng oras mga kabataan ang pag-aaral, ang mga aktibidades sa school, ang mga extracurricular activities, ang academic natin, mabigyan din natin ng oras ang panalangin. Sapagkat ang panalangin ang siyang tangi lamang nating lakas para tayo magtagumpay sa lahat ng mga gusto nating gawin sa buhay. Okay? Pangalawa, a place for prayer. Alam po ba ninyo mga kapatid, kahit saan naman pwede tayong manalangin. Nung kami kahapon po ay nagbiyahe po kami ni Mrs. sa Santa Ana, Pampanga kasi may mga nag-OJT siyang mga estudyante doon sa isang business center. Kailangan niyang mag-panel. Nakita po namin yung isang mama na nananalangin sa daan. Tinataas niya ang kanyang mga kamay sa tabi ng bridge. Sabi ko, okay naman manalangin kahit saan, pero dapat wag magpakita sa mga tao. Kala nila na nasisira na siya ng bait. Pero hindi rin pa rin natin na ma-judge yung taong ito. Tinataas niya yung kanyang kamay at nananalangin siya sa Panginoon. Nakikita namin na seryoso siya. Yung a place for prayer, mga kapatid, biblically speaking, ang sabi ng Biblia, pumasok ka sa iyong kwarto. Doon ka manalangin. Pero mga kapatid, kahit nasaan ka, pwede ka naman manalangin. Bawa po kami sapagkat kami nagbabiyahe mula sa Angeles. Taga-Angeles po kasi kami. Nagtuturo kami sa Pampanga State Agricultural University ng aking may bahay. Alam po ba ninyo mga kapatid, kahit nanalangin na kami sa kwarto, nanalangin na kami sa sala, nananalangin pa rin ako sa sakyan kasi napakadelikado po ng panahon. Araw-araw po halos meron kami nakikitang aksidente. Meron kami napapanood sa Facebook. Kaya nga, a place for prayer mga kapatid, ang the best dito ay yung pumunta ka sa silid mo at manalangin ka ng seryoso. Napaka-importante nito. Pangatlo, a purpose for prayer. Yung iba palagi ng hingi ng hingi. Di po ba? Anong layunin mo? Bakit ka nananalangin? Dito kasi sa panalangin, hindi po natin madadaya ang ating mahal na Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon, siya lamang tangi ang nakakabasa ng ating puso't isipan. Kung kaya't bago pa man tayo manalangin, alam na ng Diyos ang ating inihingi. Alam ng Diyos kung binobola lang natin siya kasi ang ating Panginoon ay Panginoon ng may alam ng lahat ng bagay. Nababasa ang puso't isipan mo. Nababasa ang puso't isipan ko. Kaya, anong layunin natin bakit tayo nananalangin? Hindi ko po tarok ang iniisip ninyo sa mga sandaling ito. Pero napaka-importante. Ano yung bagay, ano yung layunin ko, ano yung purpose ko, bakit ako nananalangin sa ating mahal na Diyos? Para lang ba guminhawa ang buhay? Para lang ba lumago ako sa spiritual? Yun, walang masama doon mga kapatid. Pero tinuruan tayo ng manalangin ng ating Panginoon. Maging ang kanyang mga alagad, yun yung best example ng panalangin sa Matthew chapter 7 na binanggit po roon na kapag kayo nanalangin na sabi ng Panginoon, dapat humingi muna, magpasalamat muna kayo. Yung the Lord's Prayer sa Matthew chapter 7. Pangalawa, dapat muna kayong humingi ng tawad. Pangatlo, dapat doon na kayo humingi ng bagay na gusto ninyo. Gusto ko, gusto ninyo. Yun yung acts, yung ACTS na palagi po nating pinapanalangin sa ating Panginoon. Pangapat, a pattern for prayer. Yun po yung sinabi ko rin kanina. Ano yung pattern, mga kapatid? Alam po ba ninyo, mas the best na panalangin sa Panginoon yung pattern, yun yung pagnanais mo, nasa puso mo, yung marugdob na panalangin. Kasi mas tinatanggap ng Panginoon yung panalangin na totoo sa puso't isipan natin.
Naalala po ba ninyo yung dalawang tao na pumunta sa loob ng simbahan? Yung isa, kanyang, yung kanyang kamay, kanyang, sinusuntok niya kanyang dibdib kasi nahiya siya. Pero seryoso ang kanyang panalangin. Seryoso. Hindi niya man mayangat ang kanyang ulo sa langit para manalangin kasi nahiya siya sa Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Sa kanyang mga hindi ginawang kabutihan. Pero yung isa, ang kanyang panalangin, Panginoon, sabi niya, hindi ko katulad ng taong ito. Alam po ba ninyo, sa tingin ninyo, sino, sinong taong nanalangin na tinanggap ng Panginoon? Siyempre, alam na po natin yung sagot. Alam po natin sa Biblia na tinanggap ng Diyos ang panalangin ng isang taong marubdob na hindi niya man maiangat ang kanyang ulo, tagos sa puso ang kanyang mga panalangin. Panglima mga kapatid, fulfill the provisions for prayer. Mga kapatid, alam po ba ninyo, napakaraming ibinibigay na kagandahan ng panalangin? Maliban doon sa sinabi ni Ellen G. White sa Steps to Christ na ito ang kaluluwa ng ating buhay o hininga ng ating buhay, kung ang ating pisikal na pangatawan iniingatan natin ay hindi tayo kumakain ng mga pinagbabawal ng Diyos, nagda-diet tayo, gusto natin lagi tayong malusog, maging sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao, mga kapatid, mas maraming may bibigay na mga katuparan ang panalangin sa buhay natin. Huwag nating kakaligtaan na dapat nating laging inuuna ang panalangin, ang Panginoon sa buhay natin sapagkat matutupad yung mga probisyon nito sa buhay natin para tayo ay guminhawa. Hindi lamang sa mga material na bagay, hindi lamang sa pisikal, lalo sa spiritual. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, kung inyo pong babasahin, ang Luke chapter 2, verse 52, ang Diyos ay lumago sa apat na aspeto. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, that is spiritual, ang pakikipagsosyalan niya sa mga tao, yung pakikisalamuha niya, social yon. Yung kanyang mental ay palagi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. At yung physical, lumago siya sa apat na aspeto. Naramdaman ng Panginoon yon yung natupad ng paunti-unti ang mga panalangin niya sapagkat lagi niyang binibigyan ng oras ang pakikipag-ugnayan niya sa ating Panginoon. Hindi ko na kayo tatanungin kung ilang beses kayo nananalangin, kung saan kayo nananalangin. Ang importante dito mga kapatid, ang pinakauna, dapat malusog ang puso't isipan natin bago tayo dumunog sa Panginoon. Ibig sabihin ng malusog mga kapatid, yung oras natin ay may bibigay natin na wala tayong ibang-ibang iniisip, yung mga alalahanin sa buhay, yung mga bagay na makasanlibutan. Gusto ng Diyos na ang ating puso't isipan para makapenetrate siya, para makapasok siya dito, dapat walang ibang laman ito kundi ang ating Panginoon. You cannot serve two masters alone. Hindi ka rin pwedeng mamangkas sa dalawang ilog. Kung gusto nating maranasan ang mga probisyon ng panalangin na tutuparin ng Diyos, kinakailangan ng pusong ito ay angkop sa kanyang pamantayan. Pang-anim, persevere in prayer. Sagutin man ng Diyos o hindi ang panalangin mo, dapat tuloy-tuloy ito. Huwag kang susuko. Katulad ng ginawa ni Jacob, mga kapatid. Nung si Jacob ay makipag-wrestling sa panalangin, kanyang ibinigay ang magdamag niya sa Panginoon. Unti-unting naliliwanagan si Jacob sa kanyang mga nais na mangyari at nais mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Kung hindi binigay ng Panginoon, isipin natin na hindi iyon makakabuti sa atin. Alaman natin na ang panalangin ay may tatlong sagot, di po ba? Yun yung yes, no, and wait. Maghintay ka lang. Baka hindi pa ito ang tamang oras para ipagkalob ng Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah, kapag oras na talaga, kapag tama ang oras,
ang mismong Diyos mismo ay ibibigay niya yung panalangin na yun. Narinig ko palagi yun sa mga estudyante ko kapag sila graduate na magpo-post na sila ay nakakuha ng diploma. Sabi doon sa Isaiah na yun, nakalimutan ko ng chapter tsaka verse, pero binabanggit doon, kapag talaga yung oras ay tamang-tama na, mismo ang Diyos ay pagkakalob niya yung ating mga panalangin. Magtiyaga lang tayo. Patuloy lang tayong manalangin kasi kahit naman sa kasabihan natin, kapag may tiyaga ka, meron kang ilalaga, di po ba? Tama yan? Kasabihan ng mga matatanda noon kasi taghirap ang buhay, kung may inilagang saging, meron kang makakain. Kapag may tinanong ka saging kamote, meron kang makakain. Di po ba? Ganito ang binabanggit ng Biblia. Ang mga maliligtas lamang sa Matthew chapter 24 verse 13, okay? Ang maliligtas lamang ay yung mga magtsatsaga. Kung ang Panginoon ay naging pasensyoso kay Moises, ang Diyos din ay nagiging pasensyoso sa atin. Noon pa man, kaya ang inawit kanina ng ating kabataan ay na naghihintay ang Panginoon. Ang Panginoon ay noon pa man, kapag tayo nagkakasala, nawawala tayo sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Matyaga ang Diyos, katulad kay Moises, hanggang si Moises ay tumugon sa kanyang panawagan. Kung ang Panginoon ay nagiging matyaga sa pagsagot, sa pagpapasensya sa atin, no? Sa lahat ng bagay, sana kapag hindi nasasagot ang ating mga panalangin, huwag tayong manghimagod. Ang sabi nga, kung napapagod ka na sa panalangin, doon ka lalong mas manalangin. Lalo na sa panahon ngayon, hindi natin batid ang dala ng bukas, pero dahilan alam natin kung sino'y may hawak ng bukas, kaya tayo patuloy na nagtsatsaga sa panalangin at nagpapatuloy. Pang-pito, perfect surrender in prayer. Mga kapatid, kapag nananalangin tayo, dapat yung buo yung pronoun o panghalip na gagamitin natin, hindi kalahati, kung hindi buo, hindi pwedeng kalahati. Kaya nga, perfect surrender in prayer. Katulad po nung una kong mensahe sa ating lahat nung ako po'y unang nagsalita rito. Ang puso ni Judas ay half-hearted. Kalahati sa Diyos, kalahati sa kaaway. Hindi po pwede yun. Kapag nanalangin tayo, tiyakin natin na ibibigay natin ang lahat sa Diyos. Wala tayong ititira sa atin. Kung yung mga panukala natin ay pagkakalob natin sa Diyos, ipapakita niya ang tamang landas sa atin. According to Proverbs chapter 16 verse 3, according to Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Kaya nga magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at lahat ng iyong lakarin ipikalob sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay idedirekta ka kung saan ka nais. At kapag ang Diyos ang nagdirekta sa atin, ang nagbigay ng tamang landas, kailan pa man ay hindi natin pagsisisihan. Ito mga kapatid, ang 7 prinsipyo ng panalangin, ng fervent prayer. Sana itong lahat ay mabigyan natin ng pansin. Pangalawa mga kapatid, doon sa time, letter I, titik E mga kapatid, inquiring of God. Sabi nga, sa isang pamilya, hindi lamang oras ang ibinibigay natin. Dapat tignan natin, lagi natin ini-inquire ito sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagtatag ng pamilya, siya lamang ang makapagpapanatiling matatag din nito. Okay, ano ba yung ibig sabihin nito? Inquiring. Tingnan po natin itong biblical fortification ng inquiring of God. Okay? Kaya nga pag nag-inquire ka, dapat nagbabasa ka ng Biblia. Kumbaga, ang mga estudyante, no? Hindi pwedeng sa panahon ng pagsusulit, doon lamang sila magbabasa. Babagsak sila. Di po ba? Kaya nga ang mga estudyante ko ay palagi kong binibigyan ng paalala, kailangan ninyong magbasa ng magbasa. Kasi sabi ko, read more, be more. Di ba? Reading maketh a man. Kapag ikaw nagbabasa ng magbabasa, sigurado lamang ka doon sa mga klase mo kasi maraming naipapasok sa utak mo, sa isip mo. Kaya sa panahon ng exam,
Kahit na mahirap yan, dahil nag-aral ka, tiyak na mas mataas ka doon sa mga hindi nag-aral. Okay? Reading make it naman. Sa Tagalog po, kapag isasali natin sa Tagalog yun, sa Filipino, napakahaba. Ang pagbabasa raw ang siya nakapagpapabuo sa tao. Kaya nga, biblically speaking, kung gusto nating lumusog ang ating utak, ang ating spiritual life, ang ating isip ng mga bagay na makalain, dapat nagbabasa tayo ng Biblia. There are many books, my dear friends. This book can only inform us, but cannot transform us. Only the Bible can transform us. Ang Biblia lamang ang siyang makapagpapabago sa atin. Kaya dapat, kung binibigyan natin ng oras na tayo nakikipag-usap sa Diyos, bigyan din natin ng oras ang pagbabasa ng Biblia. Sapagkat sa Biblia lamang tayo makatitiyak na nasa tamang landas tayo. Nasa right track tayo. Ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ibig sabihin ng sa Great Controversy, pages 593 and 594? None but those who have fortified their mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Doon sa aking nabasa, only, pares lang naman yung content niya, yung gusto niyang dalhin yung diwa, only those who fortified their mind with the truths of the scriptures will be able to stand in the final conflict. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, gaya na sabi ko kanina, maraming aklat na bibigyan ng tao niyo ng impormasyon. Ang Biblia, pwede tayong baguhin. Kaya kapag hindi ka nakatayo ng, sa mga bagay na mga pagsubok natin sa huling panahunan, nagpapatunay na hindi ka fortified ng salita ng Diyos. Yun lamang kanilang pinatatag, ang kanilang mga puso't isipan, ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Sila lamang ang makatatayo ng matibay sa huling kapanahunan. Kaya kapag tinitake for granted natin na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kawawa po tayo mga kapatid. Kawawa tayo. Hindi pwedeng doon sa pagdating ng Diyos, doon ka palang nagbabasa ng Biblia, hindi na pwede. Dapat habang wala pang exam, habang wala pa ang Diyos, habang hindi ka papatayin, dapat magbasa ka na ng Biblia. Napaka-importante na bigyan natin ng oras ito para hindi tayo may ligaw ng sanlibutan. Kasi alam po ba ninyo mga kapatid, ang mga nababasa nating mga libro, actually yung mga, alimbawa, yung mga iba't ibang larangan, alimbawa, isa akong guro, kayo nurse, doctor, engineer, mga kapatid, nabibigay lamang yun ng kaalaman. Knowledge lang yun. Iba yung wisdom, mga kapatid. Ang wisdom gusto ng Diyos, yun yung ating maranasan. Ano yung pagkakaiba ng wisdom at ng knowledge? Mga kapatid, ang knowledge, nung po kayo nagturo ng philosophy, knowledge, itong knowledge na to, gumagawa ka ng mabuti at masama. You are doing what is good and what is right. Masama at mabuti, mali at tama. Pero sa wisdom, ito yung wisdom ayon sa philosophy, mga kapatid. Ang wisdom, you are only doing what is good and what's right. Katulad ni Robin Hood, di ba? Gumagawa siya ng mabuti, pero gumagawa din siya ng masama. Knowledge yun, hindi pwedeng ganon. Hindi po pwedeng ganon. Ngayon, gagawa ka ng mabuti, mamaya masama. Si Robin Hood, ganon siya. Gumawa siya ng mabuti, nagnakaw siya, ay nagbigay siya, pero yung kanyang mga bagay na binigay sa mga tao ay nakaw. And that is knowledge. Wisdom, yung gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng tama. Kaya yun ang hiningi ni Solomon sa ating Panginoon na, Panginoon, pagkaluban po niyo ako ng karunungan, ng wisdom. Binigay ng Diyos at hindi lang yun ang binigay niya. Binigyan din siya ng kayamanan. Tingnan po ninyo mga kapatid. Kaya kapag hindi fortified ang ating kaalaman, tandaan po natin to, kapag hindi pinatatag ng Biblia ang ating puso't isipan, maaring knowledge tayo, hindi tayo wisdom. Madalas ganun tayo. Gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa din tayo ng masama. Kapag ganun yung puso natin at dinatnan tayo ng Diyos, for sure, wala tayong lugar sa langit na bayan. Next, mga kapatid,
Ito po yung sa Greek controversy pa rin. Ang sabi po rito, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation though should be made by diligently studying the Word of God and striving to conform their lives to its precepts. God calls for a revival and reformation. Mga kapatid, dapat daw ang mga Kristiyano ay naghahanda doon sa kamanghamanghang bagay na ipagkakalob ng Diyos na mahanda ang ating mga puso sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat sumunod tayo to conform their lives to its presence, mga kapatid. Dapat tayo sumunod doon sa mga bagay na gusto ng Diyos. Kaya ang Panginoon hanggang ngayon, pasensyoso pa rin na tumatawag siya for a revival and for reformation. Kaya nga tayo, pag meron tayong revival reformation, nakikinig tayo mga kapatid, dapat nagbabago tayo, merong revision, mayroong pagbabago sa buhay natin. May reformasyon mga kapatid. Kasi kapag wala, stagnant tayo sa pananampalataya for sure. Pagdating ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Pag namatay tayo, wala din tayong kaligtasan. Mga kapatid, actually, ang paghahanda natin sa ating kamatayan at paghahanda natin sa ikalawang pagparito ng Diyos ay walang malaking pagkakaiba. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ulitin ko po yung tanong. Ang paghahanda natin sa ikalawang pagparito ng Diyos at paghahanda natin sa ating kamatayan, walang malaking pagkakaiba. Bakit? Kasi kapag namatay ka, close of probation ka na. Kung ikaw ay namuhay ng banal, for sure pagdating ng Diyos maliligtas ka. Pero kapag ikaw ay namatay ng hindi banal, for sure hindi ka maliligtas pagdating ng Diyos. Ngayon kapag dumating ang Diyos, dinatnan kang banal, for sure maliligtas ka. Pero kapag dinatnan kang makasalanan, for sure hindi ka maliligtas. Kaya nga ang banal na kasulatan, ang siya lamang magpapaintindi sa atin na napaka-importante nito, ito yung mapa ng Diyos, ito yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng isang magandang pattern para tayo makarating sa langit na bayan. Next, mga pati, letter M na tayo. Letter M. Ang letter M, mga kapatid, 5 keys to Bible study. Ano kaya itong 5 keys to Bible study nito? Kaya nga dito, mga kapatid, revive us, O Lord. 5 keys to Bible study. Mga kapatid, nais ko pong bigyan ng din ang bagay na to. Una, pray. Kaya po na sinabi natin kanina, sa Biblia, malimit natin narinig ito, yung pray without ceasing. Yung walang patid na to, dapat regular ang panalangin mo. Dapat huwag mawawala yung iyong connection sa Panginoon. Katulad ng kapag wala tayong connection sa kuryente, mamumblema tayo ng malaki, di ba? Naligit yung mga business. Halimbawa, nag-charge ka, wala kang kuryente, hindi ka makakapag-connect sa internet. Kapag nanonood ka, walang connection. Kapag meron kang yan, kung walang connection, wala din. Kaya dapat yung pray without ceasing, yun yung panalangin na walang patid. Hindi na may ibig sabihin na maghapon mananalangin tayo. Ibig sabihin nito, dapat buhay ang ating connection sa ating mahal na Diyos. Ang sabi po rito, sa Steps to Christ, page 91, never, never, mga patid, should the Bible be studied without prayer. Before opening its pages, we should ask for the enlightenment of the Holy Spirit and it will be given. Ibig sabihin nito, nasubukan niyo na po bang manalangin o magbabasa ng Biblia na walang panalangin? Very impossible, mga kapatid, na maunawaan natin ang mga nakasulat sa Biblia kung hindi muna tayo nanalangin sa Panginoon. Huwag nating subukan, huwag nating, mga kapatid, na bigyan ng daan para hindi natin maunawaan ito. Dapat bigyan natin ng daan yung kaliwanagan, yung karunungan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, ponder. Pag-isipan natin ito. Ano yung ponder na to? Study show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Binanggit ng ating kapatid o nabasa ng ating kapatid kanina ito, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God. Kaya nga dito, mga kapatid, wala dapat tayong ikahiya, lalo higit kapag naunawaan natin ang Biblia.
Kung ang ulam natin sa bahay ay masarap ang pagkakaluto, masustansya, napakadaling ibigay, i-share sa kapitbahay, di po ba? Kasi alam natin hindi tayo mapapahiya. Kasi maliban sa masarap, masustansya pa. Sigurado kakainin ng mga na kapitbahay natin na merong kasiyahan, na merong kagalangan sa mga puso kasi masarap. Ganito rin ang Biblia. Dapat sa atin mismo approve ito. Dapat alam natin masarap ang Biblia para sa atin, masustansya ito para sa ating kaluluwa. Ngayon, napaka-ironic naman kung ikaw mismo hindi nasusustansyahan or hindi ka nasasarapan sa Biblia, paano mo nga ibabahagi sa iba? Kaya nga dito, nahiya tayong ibahagi ito kasi mismo tayo hindi tayo approve sa Kanya o sa Biblia, mga kapatid. Kaya nga, bago natin basahin, ibahagi rin ito sa iba, we need to pray first so that the Holy Spirit can communicate mga kapatid, to us. Kapag approve sa atin to at meron tayong kapangyarihan ng Santong Espiritu, parang ulam ito na masarap na ibabahagi, isi-share sa iba kasi alam natin kapaki-pakinabang ito. Pero kailangan muna ng oras para pag-aralan, oras para manalangin, para maging makapangyarihan kung sino man yung taong babasa nito at makakarinig sa'yo. Hindi dapat natin ikahiya ito sapagkat ito yung tamang paraan para ibahagi natin ang salita ng Diyos. Practice. Pag sinabi nating practice, it is written. Ay, practice. Ano po yung ibig sabihin ng practice na to? Pag sinabi natin practice, sabi nga, kapag yung tao nagsasalita sa harapan at naninira siya sa kapwa-tao niya, nagpaparamdam, o ano pa mang bagay na negatibong binabanggit niya, o nagsasalita siya ng maganda, sinasabing ka, looks who's talking. Sino ba nagsasalita? Tingnan niyo kung sino yung nagsasalitang yon. Kaya sinabi rito, live what you preach. Live what you preach. Hindi yung L-E-A-V-E, kundi L-I-V-E. No? L-I-V-E. Hindi L-E-A-V-E. Homonym sila, magkasintunog. Pero magkaiba yung kanilang spelling. Dapat, anuman yung ating sinasabi, dapat pinapractice natin. Live what you preach. Kagaya ngayon mga kapatid, ano man yung mga binibigay ko sa inyo na mahalagang message, mahalagang mga mensaheng ito, dapat ako mismo pinapractice ko. Hindi pwedeng puro teorya, walang aplikasyon. Hindi siya magiging epektibo. Ang isang teorya na mapapatunayan mo yung kung yan ay tunay kapag ina-apply mo na. Hindi pwedeng puro teorya, kaalaman. Dapat pinapractice natin kung ano yung sinasabi natin sa mga tao, dapat nakikita sa buhay natin. Look who's talking. Look who's talking. Kaya yung iba, nagsasalita sila sa harapan dahil alam nila yung buhay nila, hindi na sila naniniwala, parang putol yung kanyang ulo. Hindi naman totoo yung sinasabi, ayon sa kanilang isip kasi hindi naman pinapractice kung ano yung kanyang mga sinasabi. Pang-apat, preserve. It is written, mga kapatid. Kayo po ba yung nagpipreserve din ng mga bagay-bagay? Ano usually pinipreserve ninyo? Mga kapatid, napaka-importante na ma-preserve din ang salita ng Diyos sa atin. Katulad ng Diyos nung siya tuksuhin ng kaaway. 40 days and 40 nights siyang nag-fasting mga kapatid. Tinukso siya ng kaaway. Isa sa mga kanyang tukso ay lahat ng bagay na nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa akin. May sagot ang Panginoon, it is written, ako lamang dapat mong sambahin ng Diyos. Okay? Tinukso niya dahil gutom na siya, binigyan siya ng tinapay, man not live by bread alone, di ba? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Narito sa utak niya. Nandito na sa isip niya. Nandito na. It is written. Naalala niya ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng pag-aaral natin kanina, only those who fortify their minds with the truths of the scriptures will be able to stand in the final conflict. Paano ka makatatay sa huling kapanahunan kung walang naitimo sa puso mo na hindi mo nabasa yung Matthew 24:30 na
ang magtitis hanggang wakas siya lamang maliligtas. Wala kang alam sa Biblia, paano ka nga makatatayo sa huling kapanahunan? Mag-exam ka, final exam. Final exam na. Walang nakalagay dito. Nanalangin ka ng maraming beses pero wala naman nakalagay dito. Paano ipapaalala ng Diyos ang mga binasa at minemorize mo? Sinaulo mo nung ikaw ay nag-review. Wala. Kaya nga totoo to mga kapatid, dapat mayroong nakaimbak na mga salita ng Diyos sa puso't isipan natin. Nakapreserve yan para sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon na tayo'y sinusubok ng kaaway, sinusubok ng pagkakataon, sino pa man malalapit sa puso natin, mayroon tayong huhugutin. Doon pumapasok yung kasabihan na kapag meron kang itinanim, di ba? Pag may tinanim ka, pero pag meron kang sinuksok, meron kang dudukutin. Kapag walang salita ng Diyos sa puso natin, it is very impossible for us, mga kapatid, to stand firm in the final conflict. Next, mga kapatid, ayon po sa Last Day Events, page 67, keep a pocket Bible with you as you work and improve every opportunity to commit to memory its precious promises. Yes, mga magulang, napaka-importante na ang mga anak natin lumagos sa mental aspect. Napaka-proud natin kapag ang ating mga anak ay lumalago academically. Nakakawa sila ng honor pagsapit ng recognition, pag nag-graduate sila yung valedictorian, salutatorian, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Napaka-importante ng mga kapatid para sa isang magulang. Pero dapat mas bigyan natin ng importansya ng ating mga anak ay nakakaalam sila ng mga makalangit na mga na karunungan. Makaalam sila ng mga hiwaga ng Biblia. Pag hindi, kawawa ang ating mga anak. Kaya nga, dapat turuan natin ang ating mga anak kapag sila may mga problema. Kung kanino sila lalapit. Tuturuan natin sila kapag sila may mga problema, anak, lumapit ka sa Diyos, sa Kanya ka manalangin. Anak, bigyan mo ring oras ang pagbabasa ng Biblia. Lalo na ngayon, ang dami ng kumukuha ng atensyon ng mga anak. Nandiyan yung technology. Dati tayo, nung tayo mga kabataan, ang ating mga gadgets, mga kapatid, yung piko, tumbang preso, maro, naalala ko, yung pasi, yoyo, yun lang po yung ating mga Chinese garter, mga olen, marbles, yun lang yung ating mga gadgets that time. Hindi katulad ngayon, ang daming kumukuha ng atensyon ng mga anak. Sabi nga ng aking nabasa mga kapatid, huwag niyong hayaan ng mundo ang magturo sa inyong mga anak. Dapat kayo ang magturo sa inyong mga anak. Ano ang ating pinakalibro? Ang libro natin, ang Biblia. Sino yung ating great teacher? Yun ang ating mahal na Diyos. No, mga kapatid, dito yung nabibigyan natin ng pansin. Panglima, proclaim. Mga kapatid, ito yung binabanggit ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa mumunti nating mga kakayahan, pwede nating ibahagi ang salita ng Diyos. Halimbawa ako, actually mga kapatid, ang una kong kurso ay theology. BTH, Bachelor of Theology. Dapat 98 tapos na ako, dapat matagal na akong ordained pastor. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, nung ako binata pa, halos ng oras ko ay binigay ko sa Panginoon, mga kabataan. Minsan, sa dental clinic noon, dental assistant ako, magpapaalam ako ng 2 buwan, papayagan ako, babalik, tatanggapin pa ako. Mangangaral lang ako sa isang lugar, sa Bulacan, San Miguel, Bulacan, at San Poso. Napuntahan ko na po yan mga kapatid para lang ibahagi, iproklama ang salita ng Diyos. Pero ngayon na hindi na ako masyadong nakakapagbigay ng gabi-gabi pangaral. Alam po ba yung ginagawa ko? Lalo na kapag ang subject, binigyan ako ng subject na values education, gustong-gusto ko yun kasi nakokonect ko ang salita ng Diyos sa mga estudyante ko. Sa mamunti kong mga bagay na yan ay naibibigay ko sa mga estudyante ko at natutuwa naman sila na kapag panahon na ng evaluation, naalala nila yung mga tinuro kong hindi lamang pang mental, kundi pang spiritual. Kasi sa values education, practical approach, nakikita nila sa everyday living, sa gobyerno natin, sa lahat-lahat. Kaya nga, sa mumunti nating kakayahan mga kapatid, ibigay natin ang oras din natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito, give and it shall be given unto you.
Alam po ba ninyo kapag kayo nagbibigay, ano man bigay ninyo, whether you like it or not, kahit na ayaw ninyo, babalik at babalik lang, babalik sa atin. Yun yung sana hindi yung negative. Kasi sa Matthew 7:12, di ba yung golden rule? Do unto others as you wish do unto you. Ito sa Luke 6 chapter 38. Golden rule po yun. Do unto others as you wish do unto you. Kaya kung anong ginawa mo sa iba, babalik din sa iyo. Mahirap yung mali yung ginawa mo, babalik at babalik. Sa secular world, ang terminology ay karma. Pero sa atin, bilang mga taong may kilala natin ng Diyos, ang termino natin doon ay boomerang. Di ba? Yung boomerang effect nun ay babalik sa atin. Kaya kung ano man yung tinapon natin, babalik at babalik. Kung gumawa ka ng mabuti, mga kapatid, doble pa yung kabutihan na babalik sa iyo. For sure yun, mga kapatid. Kaya sabi sa Bible, sa Galatians chapters 9 verse 6, huwag kayong manghimagot sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kayo ay mag-aani. Napakagandang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung wala tayong ganon, may bibigay ba natin sa tao yon? Hindi. Kasi nga, hindi fortified, hindi pinatatag ang isip natin sa salita ng Diyos. Pero kapag binigyan natin ng oras ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang mangyayari sa atin. Huwag nawa tayong gumawa ng masama para hindi bumalik ng masama sa atin. Kapag gumawa ka ng mabuti, for sure, mga kapatid, makakaranas ka rin ng kabutihan. 100% po yan. Next. Ito po yung keys to Bible study. Pray, ponder, practice, preserve, and proclaim. Mga kapatid, yun po yung letter M na mission with God. Yun yung ating mission sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa ano, 'di ba? Plant a church, I will go, yung ating pinaka motto ng ating CLPM kahit sa ibang mga konferensya at union na yan ang palaging preach the word, I will go, mga kapatid. Last letter, mga kapatid. Pero bago yan, nais ko muna mong basahin ito sa Steps to Christ, page 80. If you will go to work as Christ designs that His disciples shall, and win souls for Him, you will feel the need of a deeper experience and a greater knowledge in divine things, and will hunger and thirst after righteousness. Mga kapatid, never nating asamin. Napaka-imposible na tayong magutom at mauhaw sa katwiran ng Diyos kung hindi tayo gumagawa ng kalakip niya. Kumbaga, kasi dahil po ako guro, gusto ko rin lagi example ko ito. Hindi maghahangad ng malalim na pagkauhaw, kagutom, ang isang estudyante kung hindi niya napifeel ang kanyang pinag-aaralan. Tama po ba? Kung hindi niya nakikita yung bigat nito, kung pacham-cham lang siya, yung mga estudyante nga, dahil libre po yung pag-aaral sa gobyerno, minsan, niloloko nila yung pag-aaral nila. Pinapabayaan, pacham-cham, pachamba-chamba, bahala na si Batman, bahala na si Superman. Wala na silang inangad, kundi inisip kundi yung mga katagang yung bahala na bukas. Kaya palagi silang bagsak. Ako po, buti na lang, hindi ako nagbagsak ngayon. Talagang nagbigay po ako ng maraming 4, conditional. Sabihin nito, mayroon pa silang chance na pumasa. No? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung hindi nila nafe-feel ang bigat ng pag-aaral nila, kailan pa man hindi sila mauhaw sa kalaman sa libro nilang pinag-aaralan, sa asignatura nilang kinukuha. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kapag hindi nating ramdam yung lalim ng karanasan, karunungan ng Diyos sa mga bagay-bagay sa lupang ito, kailan pa man hindi tayo mauhaw sa kanyang salita. Kailan pa man hindi tayo magugutom sa kanyang mga salita. But if we feel, no, no, the deeper experience and a greater knowledge, mga kapatid, in divine things, yung hunger and thirst after righteousness ay aasamin natin. Ganun po kasimple yun, mga kapatid. Napakasimple pero ang bigat ng dating sa mga taong ayaw sumunod at ayaw tumugon sa panawagan ng ating mahal na Diyos. Katulad ni Moises, ang hirap niyang kausapin, ang dami niyang alibis, mga kapatid. Hindi ako marunong magsalita. Sino ako para pumunta roon? 5 ang kanyang mga reasons, mga excuses niya, mga kapatid. Pero,
kapag nararamdaman natin ang bigat na kailangan nating makapagpalapit o makapagpalapit ng kaluluwa sa ating mahal na Diyos, doon pa lamang natin mararanasan, mararamdaman mga kapatid, yung lalim ng karanasan na kailangan talaga natin ng intervention ng Holy Spirit sa buhay natin mga kapatid. Ang sabi diyan, go ye therefore and teach, make disciples of all nations. Mga kapatid, dito walang adjective words. Kung hindi lahat yan, yung mga nandyan ay mga action words, mga verb, no? Yung go, no? Teach, oh, make, mga kapatid, yan ay yung mga salitang kilos o gawa na kailangan nating gumawa. Hindi puro paganda, hindi puro papogi, hindi pwedeng adjective palaging pang-uri na magaling. Hindi pwedeng ganun mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos, yung kaanib na kumikilos, nagpapakumbaba, nagmamahal sa kanyang gawain at doon niya mararamdaman ang bigat ng ng na kailangan talaga natin na mayroong mag-motivate sa atin, mayroong magpabanal sa atin, yan ang Holy Spirit. Pero kung di natin ramdam ang gawain ng Diyos, ang bigat ng gawain ng Diyos, napaka-imposible na asamin natin, pagnasain natin ang pagkahuhaw at na magugutom tayo sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, letter E, the last letter mga kapatid, eliminating hindrances. Anong ibig sabihin nito? Ang dami mga obstacles, mga struggles, mga hindrances para hindi tayo magpatuloy. Kapag nakita ng kaaway na mayroon tayong oras sa Panginoon, laan ang ating puso't isipan sa gawain, gagawa at gagawa siya ng mga hadlang para hadlangan tayo sa magandang panukala ng Diyos sa buhay natin. Ano to mga kapatid? Ito yung isa sa mga hindrances mga kapatid. Sa Amos chapter 3 verse 3, maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Tama po ba o hindi? Anong sagot? Oo o hindi? Ulitin ko po yung tanong para matimul sa ating mga puso't isipan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Ang sagot ay hindi. Tama po ba yung tanong? Tama. Kaya ito yung isa sa mga hindrances. Hindrance ito mga kapatid. Hadlang ito. Hanggat ang bayan ng Diyos sa loob ng iglesia ay hindi nakakasundo, kailan paman they will never experience the pouring of the latter rain mga kapatid. Katulad ng mga disipulo ng Panginoon, nakapagbinyag sila, nakapagbautismo sila ng maraming kaluluwa. Anong sikreto nila? Dunong ba? Hindi. Yaman ba? Hindi. Kasikatan ba? Hindi. Ano yung mga sikreto? Bakit marami sila napabinyagan? Mga kapatid, nagpatawaran sila sa isa't isa. Nagpakumbaba sila sa isa't isa. Humingi sila ng tulong. Ano man yung kanilang mga differences, yung kanilang pagkakaiba-iba, may doktor, mayroong magsasaka, mayroong mangisda, etc. etc. Mga kapatid, nagkaisa sila. Yun ang dahilan bakit nila naramdaman ang pagbuhos ng Holy Spirit at nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Yun ang sikreto mga kapatid. Para magtagumpay ang gawain ng Diyos, ano man yung panukala natin sa iglesia natin, kailangan nagkakasundo sapagkat ang sinasabi sa Amos chapter 3 verse 3, napaka-imposible na magkasundo o maglalakbay ang dalawang tao na hindi magkasundo. Okay? Ang sabi po sa Selected Messages Volume 1, page 124, there is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. Mga kapatid, ito yung kinakatakutan madalas ng kaaway sa mga anak ng Diyos na patuloy na ginagawang klaro ang daan nila. Inaalis nila yung mga hadlang, yung hinanakit sa buhay nila, personal na galit sa kapatid, o ano pa man yun, nag-backslide siya dahil sa kanya. Okay? Kapag ginawa ninyo yon, ginawa ko yon mga kapatid, sa mga kapatid ko sa pananampalataya,
Ito yung kinakatakutan ng kaaway na ang bayan ng Diyos ay unti-unting nagkakasundo, nagkakaisa, nagkakaroon ng reconciliation, pagpapanibagong pagsasama, nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagmamahalan. That's the time, mga kapatid, that the Lord can pour out His Spirit. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang spirito sa iglesia. Hanggat walang ganap na ganon, there it is very, mga kapatid, very impossible to experience the pouring of the Holy Spirit in our life. Alisin muna natin yung mga hadlang na yon. When the way is prepared, kapag ang daan ay handa na, ang sabi ng Spirit of God, the blessing will come, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay darating. Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God's people. Then He can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth, mga kapatid. Kung hindi pa ninyo naranasan ang blessings ng Panginoon, ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin, simulan natin na tayo magkasundo para ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi na mahadlagan ng kaaway. Alam po ba ninyo ah, yung logic doon, bakit hindi binibigay ng Diyos? Logically and biblical speaking, bakit hindi binibigyan ng Diyos ang kanyang pagpapala sa mga nag-aaway? Baka isipin natin, kahit na nag-aaway ka, kahit hindi ka nagpapataram, nagbibigay pala ng pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Di po ba? Kaya binibigay ng pagkakataon ng Panginoon. If you want to experience the pouring of the latter and the Holy Spirit, dapat magkasundo-sundo muna tayo, mga kapatid. Ano yung kinakatakutan ng Panginoon? Ay, ng kaaway, what is Satan afraid of? Mga kapatid, ito po yung binabanggit sa Selected Messages, page 124. Sabi po rito, ng sulat, mga kapatid, ni Ellen White, there is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, mga kapatid. Inulit-ulit dito. Ang sabi po rito, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. If Satan had his way, there will never be another awakening, great or small, to the end of time. But we are not ignorant of his devices. Mga kapatid, maraming mga devices ang kaaway. Huwag tayo maging ignorante rito. Alam naman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay maging sang-ayon ang ginagawa natin sa kalooban ng ating Panginoon. Ano pa? Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attack. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. Mga kapatid, ito po. Young people, please read this paragraph. Ang sabi rito, alam ng kaaway, Satan well knows, marunong siya, that all whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scripture will be overcome by his attacks. Therefore, sabi, he invents every possible device to engross the mind. Ano na invento ng kaaway? Yung ating mga gadgets. Yung telebisyon. Panunod sa Netflix, sa YouTube, at sa iba pang mga panoorin. Minsan yung pag-aaral natin, mga kapatid, ginagawa ng kaaway yan. Every possible device, gumagawa siya ng paraan para sa ganon, hindi natin basahin ang Biblia at hindi rin tayo manalangin sa Diyos. Litaw na litaw to ayon sa pananaliksik, mga kapatid. Adventist man yan o hindi Adventist, Kristiyano man yan o hindi. Ang mga kabataan ngayon ay lulong sa isang masamang parang bisyo na rin na ang kanilang oras ay nabibigay sa mga gadgets. Maging ang mga matatanda. Ito yung ginawa nag-invento ang kaaway. Ito yung isa sa mga inimbento niya. Itong mga gadgets na to, itong teknolohiyang ito, imbis na makatulong sa atin, minsan hindi siya nagiging tulong kasi mas binibigyan natin ng oras ang mga to kaysa sa pagbabasa at pananalangin natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ano pong binabanggit dito? The heavenly character must be acquired on earth
or it can never be acquired at all. Dapat dito pa lang mga kapatid, dito pa lang sa dito pa lang sa lupang ito, makita na natin mga kapatid ang importansya ng ating karakter ay mahubog doon sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi kapag hindi nahubog ito, kailan pa man ay hindi na natin makukuha. Kaya nga yung salitang watch, mga kapatid, nais kong iwanan sa inyo. Ang salitang watch, W-A-T-C-H. Ito lamang ang madadala natin sa langit. Hindi natin madadala ang karunungan, yung karunungan ng mundong ito, hindi natin madadala ang ating mga sasakyan, ang bahay natin, o anumang pag-aari. Yung watch, W stands for watch your words. Watch your words. Bantayan natin ang ating mga salita. Letter A, watch your action. Letter T, watch your thoughts. Okay? W-A-T-C-H, watch your heart. And letter C, yung pong C kanina ay watch your character. Watch your words, action, thoughts, character, and your heart. Itong character na to, kapag nabantayan natin yung mga bagay na iyon, yung ating mga salita, yung ating action, yung kilos, yung ating pag-isip, ang ating puso, ang character natin mga kapatid, kapag nahubog na dito sa lupa, yon ang madadala natin sa langit. Wala na tayong ibang madadala sa langit kundi yung character natin. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 48 mga kapatid, kung paano ang inyong ama sa langit ay banal, dapat maging banal din tayo. Hindi tayo pupunta sa langit kapag hindi tayo banal mga kapatid. Dalawa lang ang ating pupuntahan, impyerno o ang langit. Then begin at once, flatter not yourself that a time will come when you can make an earnest effort easier than now. Every day increases your distance from God. Prepare for eternity with such zeal as you have not yet manifested. Educate your mind. Mga kapatid, ito yung pinakamahirap. Ang kalaban talaga natin ng ating sarili. Educate your mind. To love the Bible, number 1. Number 2, to love the prayer meeting. Number 3, to love the hour of meditation. Gaya ng ginagawa natin ngayon. And above all, number 4, the hour when the soul communes with God. Ito yung oras na binibigyan natin sa ating Panginoon para makipag-communion tayo sa Kanya. Become heavenly minded if you will unite with the heavenly choir in the mansions above. Gusto po ba nating makarating sa langit para makasama natin ang heavenly choir in the mansions above? Ang sabi diyan, okay? Educate your mind. Educate your mind. Saan natin educate? Sa apat na ito. Kasama ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin, mga kapatid ko. Ano pa sinasabi rito mga kapatid? Now is the time to prepare. Bukas engeni bukas enapon nung alingeni. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. It will never be placed upon the forehead, mga kapatid, of the ambitious, word-loving man or woman. It will never be placed upon the forehead of men or women of false tongues or deceitful hearts. All who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. Ang ganda po ng quotation ni Ellen White dito. Ito na daw ang oras para tayo magbago sapagkat hindi tayo matatatakan ng tatak ng Diyos. Babae ka man o lalaki ka man kapag meron tayong hindi malinis na puso't isipan. Kung tayo ambitious, kung tayo papagmahal sa sanlibutan, kailan pa man hindi, hindi may lalagay matatak sa ating forehead. Yung mayroong mapandayang puso, mga kapatid, hindi tayo makakarating sa langit kung merong mga spot sa nakasalanan sa buhay natin, mga kapatid ko. Napakaganda natin pagmuni-munihan itong mga bagay nito, mga kapatid, para tayo ay makatiyak sa kaligtasan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po rito sa Education page 216, in the midst of this maddening rush, God is speaking. He bids us come apart and commune with Him. Be still and know that I am God. Habang may panahon pa, habang may oras pa na pinagkakalob ang Diyos, habang may pasensya pa ang Diyos sa buhay natin, let us commune with Him. Lumayo tayo sa sanlibutan, no?
Kasi sinasabi ng Psalms 46:10, "Be still and know that I am God." Ano man yung mga problema natin mga kapatid, sana bibigyan natin ng oras ang communion natin sa Diyos. Many even in their seasons of devotion fail of receiving the blessing of real communion with God. They are into great haste mga kapatid. Kaya nga ang Diyos ay gusto niya habang may panahon pa, habang may oras pa, ibukod natin ang buhay at ang ating puso't isipan sa mga makamundong bagay para makipagniig sa ating Panginoon. Upang sa ganun mga kapatid, ano man yung mga dumarating na mga pagsubok sa atin, mga karamdaman niya man, problemang mental at spiritual man yan, makakasumpong tayo ng kapayapaan sapagkat meron tayong oras para sa ating mahal na Diyos. Ulitin ko, bago tayo magtapos, we need time mga kapatid. Kailangan natin ng oras. Kung binigyan tayo ng lahat ng 24 oras, sana may bigay natin yung tamang oras para sa Panginoon. Letter T, talking to God. Letter I, inquiring of God. Letter M, mission with God. And E, eliminating hindrances. Mga kapatid, do you have time? Do we have time? Kayo makakasagot niyan. Tayo ba'y busy sa ating mga kanya-kanyang profesyon? Tayo po ba'y busy sa ating mga kanya-kanyang larangan? Kaya ang Diyos ay nag-iimbita ngayong umaga at tinatanong tayo, "My dear children, do you have time? Meron ba kayong oras sa akin?" Kaya nga dito mga kapatid, ang Panginoon ay lagi nagiging masaya kapag araw na ng Sabat, gusto niya na makipag-communion tayo sa Kanya. Binubuksan niya ang pinto niya upang buksan din natin ang ating pinto ng ating mga puso para maging masaya ang buhay natin sa araw-araw. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. For our closing song, let us sing Jesus is All the World to Me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trials sore. I go to Him for blessings and He gives them o'er and o'er. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I, this friend, deny where He is so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting day shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Tayo po'y manalangin.
Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa mga butil ng katotohanan na muli po ninyong ipinapaalala sa amin. Ang aming pong tanging pag-iusap, maging sandata namin ang mga katotohanan ito upang sa panahon ng mga pagsubok, mayroon po kaming maaalala at yun ang magbibigay sa amin ng inspirasyon para kami pumasa sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Pagpalain ng bawat isa sa mga sandaling ito, anuman po ang sitwasyon namin, anuman ang pisikal na kalagayan namin, spiritual na kalagayan namin. Nawa kayo ang siyang tumugon at sumagot sa mga maningas na panalangin ng bawat isa. Pagpalain kaming lahat sa mga sandaling ito at muli niyo po kaming bigyan ng kalakasan ng aming pananampalataya, ng aming pangatawan, ng aming pag-iisip sa darating na sanlinggo upang mapanagumpayan muli namin ang mga hamon sa buhay na aming kakaharapin. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa iyong mga dalangin. Ito po ang lahat ay aming inihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.